Yun, mga bayaw. Ano masasabi mo, pre? Ikaw, ano masasabi mo? Oh, so ito, no, may pa-bike check tayo ulit dito kay Rides Bicycle Shop. Ito yung bagong labas nila na folding bike. Si Eternal. Eternal ano ba to? Eternal Flame? Eternal ano? Oh, ayan. Curve. Yan, si Eternal Curve, no? Ang presyo nito, para hindi na kayo, baka pwede manghirap ng upuan, boss. Ang presyo nito dito kay Rides Bicycle Shop, 7,500 para hindi na kayo masyado maghintay. Ngayon, ang maganda sa kanya kasi hindi siya kagaya ng ibang mga folding na lamang yung bakal. Ito, kahit 7,500 siya. Ang bakal na lang dito, yung tinidor, yung rayos, syempre yung chain wheel, bakal yan, no? Yun lang, so far. At saka syempre, kung ano man ang hydraulic nito, sigurado bakal niyang lever na yan, no? Pero the rest alloy na po, no? So simulan natin sa hydraulic. Total, nasa hydraulic na rin naman po ako. Ito po yung kanyang hydraulic, no? Ayan, si X-Spark yung ginamit sa kanya. Tapos naka po to 1/8, no? Shimano Tourney po yung ginamit sa kanya na shifter. Tapos ayan po yung RD niya. Ayan, RD. Tapos yung tags naman po niya 8 speed, 11, 28 feet, no? Na 8 speed. Thread type pa to, no? Naka-thread type po. Pero kahit ganyan siya, naka-quick release na ba to? Kaya quick release na po. Tapos naka-hydraulic pa para sa 7.5, diba? 7.5 na. Tapos pati hub niya, alloy na po. Sa gulong naman po, compass ang ginamit sa kanya na 20 by 1.95. Diba? Yung naman po niya, yung chain wheel naman po niya, no, na malaki. Kadalasan po sa mga ganitong klase ng mga China brand na mga folding bike, it's either 50 teeth po or 52 teeth. So kung meron kayong konting budget pa, pwede nyo pa po ito ipa-upgrade, no? Kung may dala kayong extra pera, or bumili na lang kayo online ng crank, yung Light Pro. Yan, makakabili kayo kasi yun ang madalas na mga accessory po ng mga folding bike, Light Pro. Tapos pagdating naman po sa seat post nito, ang seat post nito alloy na po. Bali ang pinaka insertion po nito ay 33.9. Yan. Tapos mapapansin nyo, syempre folding to, mahaba talaga ang mga, tanggalin mo nga mo, mahaba talaga ang mga seat post. Kadalasan po ang mga seat post niyan, ito hindi pa nga po ito mahaba no? Sa lang to, 400 to 450 mm lang ang haba na to. Pero yung mga mahahaba talaga na mga Light Pro, mga 720 yun. Ganun kahaba yung mga seat post nila, no? Pero okay na rin, di ba? Kaya lang syempre, kung marami rin kasing mga matatangkad po na gumagamit ng folding bike, kaya mas gusto nila yung mahahaba. Actually, may mabibili rin po kayong carbon na seat post na mga folding sa Light Pro, no? Pwede kayo mag-check sa Lazada, pwede kayo mag-check sa Shopee, ewan ko sa TikTok meron din saka sa eBay. Ayan yung niya, yung kulay niya. Pero ang alam ko, maraming kulay ito. Kaya lang, ang available na kulay kasi dito kay Rides Bicycle Shop po ay pula, tsaka blue ba o hindi? Black, no? Black at tsaka blue, tsaka red. O yun, tatlong kulay pala meron daw sila rito. Merong blue, merong black, at saka itong red, no? Tapos kadalasan yung mga, di ba, mga folding bike na mga ganito nga, mga China brand, yung nila, yung kanilang telescopic, tawag kasi po dito telescopic na cockpit. Po, bakal, ito alloy na, no? Tapos dito nyo naman po, kung makikita nyo naman po dito, naka quick release na po yung kanyang cockpit set. So hindi na po ginamitan ng stem, quick release na po siya, no? Tapos ultimo yung kanyang handlebar, na rin po, alloy na.
Sa grips niya maganda, no? Ginaya yung style ng ano, ng Pro Palm. No, yung kasi karamihan sa mga ganito, actually ang nagpasimuno ang alam ko nagpasimuno ng mga ganitong forma ng grips. Isa yan si Pro Palm ang nagpauso nitong ganitong design. So marami na lang naglabasan, syempre yung mga big names, kaya mas naibigyan sila ng emphasis. Pero ang alam ko unang nagpauso niyan si Pro Palm talaga, no? Tapos pagdating naman po sa kanyang tinidor, yun nga po, gaya ng sabi ko, bakal siya na rigid fork. Yung ano naman po niya, huwag po kayong mag-alala pagdating naman po sa kanyang head tube. Naka-integrated lang po to, no? Pero hindi pa po to naka-silvering, bulitas pa po. No, ganun din po yung kanyang hub, no, sa harap, no, na alloy, quick release, pero hindi pa po siya silvering. 160 mm po yung kanyang bilog ng kanya pong disc, no? Tapos ito po yung caliper ng kanyang hydraulic brakes, no? Sa pedal naman po, may libre siyang pedal, no? Ito po, yung libre niya pong pedal, sorry po. Ang libre niya pong pedal dito, ganitong klase. No, pero meron din kayong mabibiling mga pedal na na Light Pro kung gusto nyo. Makikita po kayo niyan sa online, sa Orange app o sa Pero ito, meron din nga po mga ganito yung natitiklop na mga pedal na plastic, no? So depende po sa inyo. Pero syempre folding bike to. So kung bibili kayo ng pedal, yung maliliit lang para cute tignan, no? Sa upuan naman po, so kung meron lang po akong isasuggest na dapat kayong i-upgrade, siguro ito po yun yung upuan. Kasi yung upuan niya po, ito yung mga synthetic na, na plastic. Na sabi nila, synthetic rubber daw sila. Pero hindi may pagka-plastic po siya. So, ito, madali itong mabibitak. Tsaka madali itong, matawag doon. Pag nabilad sa araw, tsaka naulanan. Mura lang naman ng mga upuan sa halagang 300, 350, 250, may magandang klaseng upuan ka na. So, pwede mo na i-upgrade to. Pwede mo nang isuko to. Pero pinakamaganda, mo muna. Walwalin mo muna to bago ka magpalit. Sayang naman yung pere, di ba? Ano pa ba hindi ko nasabi? Ngayon, pagka titiklopin, ipapakita sa atin ni Jenber kung paano magtiklop ng folding bike para sa mga sa mga kababaihan natin, no? Papakita sa atin ni parang Jenber kung paano, doon ka sa kabila. Yan, papakita sa atin kung paano magtiklop. Ayan, unahin mo muna dyan. Ayan, kaangat niya. Ayan, inangat niya yung clip. Diba? Ayan, ginanyan niya. Babalikuin niya ngayon. Kasi yung mga ganito pong klase ng bike, mga bayaw, no? Maganda to, nasasakay ito sa mga kotse, sa mga tren, no? Mga MRT, LRT, nasasakay yan dyan, no? Ayan, no? Kanya naman, hirap na hirap siya itiklop kasi bago pa Kaya hirap na hirap siya. Tapos, hindi, dapat inuna mo muna yan. Binalik ko muna. Yan, ayan, binalik muna niya, di ba? Tapos, yung quick release nito, i-release nyo po ng upuan para ibababa niya po yan. Yan, ganyan po yan. Tapos, ilalak niya po yung quick release. Tapos, hayaan niya na po yan tumayo dyan. Yan, ganyan po yan. Sige, baba mo lang. Para makita nila yung itsura. Pagka, yan. Ganyan po ang itsura niya. Pag natiklop nyo na, Pwede nyo actually ito isakay sa mga MRT, LRT. Pwede nyo ito gamitin pang bike to work. Lagay nyo sa ilalim ng lamesa nyo. Ganyan siya kalaki. No? Okay na okay itong folding bike. No? Just in case na naghahanap kayo ng mga gagamitin yung bisikleta pagpasok ng trabaho. O, di ba? Isa tong ideal na na transportation, lalo na pag walang masakyan. Itong folding bike. Pwede ito sa senior citizen, pwede ito sa kababaihan, pwede sa bata, sa lalaki, sa babae, sa matanda, bata, may ngipin o wala. O, diba? Para para hindi kayo malilate sa trabaho. O, diba? Yan yung bagong labas ni Eternal Curve na folding bike na alloy, no? Na ang hindi na lang alloy, yung kanyang tinidor, yung mga spokes and nipples, at saka yung kanyang crankset. Pero pwede nyo pang pagaangin to, no?
no? Siyempre, pagka gusto nyo pag-aangin, kailangan pa ng budget, no? 7,500 to, no, dito kay Rides Bicycle Shop kung bibili kayo nito. Siyempre, nag-iisa yan, the one and only Rides Bicycle Shop, no? So, tumatanggap sila rito ng ng iba't ibang klase ng mode of payment. Siyempre, yung cash, GCash, bank transfer, no? Pwede rin sila ng home credit. Ayan, pwede rin sila ng ng shipping nationwide, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Pero pagka yung mga Batangas, sabi ni Boss Jeff, pwede nang bus na lang yan, no? Tapos syempre, yung kanilang contact details, makikita nyo na dyan sa comment section tsaka dyan sa description box para makausap nyo sila. Hanapin nyo lang syempre itong kumpare ko to, no? Boss Jeff, no? Syempre ito, si Harvey, ito si Mo. O yan, hanapin nyo rin yan, si Jenber. Yun, yung kanilang bike tech, si Paring Roel, no? Para makapag-inquire kayo rito. Sa home credit po nila, kailangan nyo lang po ng 2 valid IDs para makapili kayo. Actually, hindi lang folding bike ang mga tinda nila. Marami rin po silang mga iba't ibang klase ng mga bisikleta rito, no, para mapagpilian nyo. Okay? So sa mga subscribers dyan, no, follow, like, and share. Dinoboy TV po, no? Siyempre, para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, no? Bike shop visits, burautan visits, at kung ano-ano pa po, no, regarding sa cycling world. Ano pa, no? Siyempre, yung mga kaibigan ko dyan, no, sa iba't ibang parte ng mundo, no, sa US, Canada, no, sa New Zealand, lalo-lalo na dyan sa no, sa Hamilton, dyan kay Ate Rox, no? Saka siyempre sa husband niya, no, at sa buong family. Kumusta po kayo dyan, no? Siyempre sa bike community ng Hamilton, New Zealand, kumusta po kayong lahat? Siyempre sa Kingdom of Saudi Arabia, no? Sa United Arab Emirates, Japan, Vietnam, Indonesia, no? Thank you very much for supporting Dinoboy TV, no? For all the Indonesian people, thank you very much for your support kay Dinoboy TV. Siyempre, sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Till then mga bayaw, Dinoboy TV po saying peace out.